Good morning, Awesome Talks! So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa data or statistics. Kasi magandang malaman din natin kung gaano karami ba talaga ang may autism sa Pilipinas at sa buong mundo. Una nating pag-usapan ay ilan ba talaga ang population ng Pilipinas. So, noong 2020, meron tayong 109 million na population sa Philippines. And then, noong 2024, 112 million. Of course, rounded up na ito, ano? And then, ngayong 2026, imagine, from 2024 to 2026, nadagdagan tayo ng almost 5 million. Wow, napaka-productive ng mga Pinoy. So, right now, we are 117 million, 2026, and ni-round off na lang natin sa 120 million para mas madaling i-compute yung kung ilan nga ba ang may autism sa Pilipinas. Ngayon, pag titignan natin, ang autism sa Philippines, laging sinasabi is 1 out of 100. Okay, yan yung sinasabi. But pag titignan natin yung global estimate, nakalagay dito sa sa legacy.senate.gov.ph, 81.8% per 10,000 na tao. So, isa sa bawat 122 na katao. 1 out of 122. But for us to easily compute, mas maganda yung 1:100. Pero depende kasi yan eh. Pag nagsa-search tayo online, iba't iba yung binibigay na data. Okay? Pero ang fix sa atin is 1:100. That's fixed na ginagamit natin. Ngayon, pag titignan natin, sa bawat munisipyo, bawat probinsya, bawat region sa Philippines, hindi rin talaga alam kung ilan ang mga nasa spectrum. Talagang may database man sila, pero yung database na yon ay data na meron sa DSWD, kay MSWDO. Kumbaga, ito yung mga natutulungan nila. Ito yung nare-reach nila. Ito yung nasa tupad. Ito yung mga, alam niyo na ibig ko sabihin, sila yung humihingi ng tulong sa gobyerno. So, sila yung nado-document. Pero marami actually ang nasa spectrum na hindi nakalista. Alam ko ito dahil nung sinimulan kong advocate noong 2021, nakita ko na yung listahan ng gobyerno. It does not reflect the entirety of the province. Marami pa rin ang wala sa listahan ng gobyerno. So, hindi natin masasabi talaga kung ilan out of 100 Filipinos ang may autism. Okay. Now, pag titignan natin yung kabuuan, yung kabuuan nito is paano ba na-diagnose ang mga may autism? No? Depende kasi yan dun sa bansa. Kasi ito nga sabi ni statista.com, rates of diagnosis of autism spectrum disorder vary significantly around the world. And according to data published by the World Population Review, countries with the highest number of diagnoses of childhood autism per 100,000 include Singapore, Japan, Australia, while those ranked among the lowest rates are China and Brazil. And actually kasama pa rito yung Bangladesh. Kasi depende talaga dun sa access dun sa health services na tinatawag or kung paano talaga nagkakaroon ng data sa bawat bansa. Siyempre, depende yan dun sa health services na meron sila doon. The poorer the nation, mas wala silang magandang health services. Diba? So, depende pa rin yan. Minsan, hindi natin pwedeng sabihin mas mataas ang country nito, mas mababa ang country nito kasi depende talaga. For example, North Korea. Hindi natin alam, diba, kung how they handle also yung mga autistic cases nila doon. Now, pag titignan natin, eto ano yung bansa na may pinakamataas na autism sa buong mundo according sa worldpopulationreview.com. Okay? So,
per 100,000 ang pag-uusapan natin. Sa per 100,000, pinakamataas si Brunei. Okay, 1,651 ang may autism out of 100,000 na tao. Sa Singapore, 1,382 out of 100,000 na tao. Imagine sa Japan, 1,340 na tao out of 100,000 na tao. Ito sa Korea, hindi ko na-expect to, pero sa Korea, dami rin pala nila. 1,279 per 100,000 na tao. Di ba? Sa Uganda naman, 1,040, sa Iceland, 1,031. And then sa Philippines, according dun sa World Population Review, the Philippines has 665 out of 100,000 na Pilipino. Okay. Pag titignan natin yung map. Okay. So may color coding yung dark blue, ito, 1,600 per 100,000 to, 1,600, 1,400, 1,200. And makikita natin sa map na ito na ang daming bansa, okay, nasa may light blue. So for example, tignan natin to dito sa may Canada. So sa Canada, 1,024 per 100,000. Sa US, 969 per 100,000. Okay. And then sa France, Spain, 858. France, 779. Okay. Algeria, 756. Sa Brazil, 525. Sa Argentina, 924 per 100,000. Sa Madagascar, 898 per 100,000. Actually, tingnan natin ito. Sa Namibia, 762. South Africa, 722. Okay. Sa Syria, 697. Sa Iran, 717. Sa China, 484. Sa India, 509. Indonesia, 509. Sa Australia, ang dami, 952 out of 100,000. And then, sa New Zealand, 885 per 100,000. Tapos, sa Philippines, 665 per 100,000. And then, matindi rito. Sa South Korea, 1,279 per 100,000. And then, sa Japan, 1,340 per 100,000. So, pag titignan natin tong world map na ito, yung mga countries na medyo yung mga mayayaman na countries, mas mataas yung kanilang number ng mga autistic na bata. Bakit? Kasi mas maganda yung health services nila. Nadadiagnose ng mas maaga at yung data gathering system nila meron na. Sa poorer countries, di ba? Sa poorer countries, mas mababa yung kanilang data for the reason that hindi pa ganoon ka-advance yung health services natin. So yan. Tignan natin sa Myanmar, 615. O, diba? Thailand, 533. Vietnam, 581. So, pag titignan natin yung Southeast Asian nations, okay, mababa ay yung numbers natin as compared sa buong mundo. Sa ibang lugar sa buong mundo in terms of data. Okay, in terms of data. So, itong area na ito, itong Southeast Asia, mababa yung number natin. Makikita mo sa color coding di ba? So, nakita nyo, nag-light siya from here. 400, 600, 800. Very light yung color natin dito. Yan. Mababa. Kasi nga, yung healthcare system natin, hindi talaga ganon ka-advance as compared sa ibang countries. Okay? So with that, pag titignan talaga natin, ladies and gentlemen, hindi talaga tayo yung secluded o hindi tayo naiiba sa buong mundo. In fact, mas mababa pa yung numbers natin sa ibang countries. Now, this is alarming kung tutusin kasi pataas ng pataas ang population natin. And then, sumasabay yung pag-increase ng autism cases ng Philippines. And as compared sa ibang bansa,
hindi pa talaga tayo handa in terms of yung healthcare services natin. Kung tutuusin, tayo ay nandun pa lang sa information drive, dun sa awareness drive, andun pa lang tayo. Pero yung sa area ng support, okay? Sa area ng support, the Philippines, and just like any other Southeast Asian countries, wala pang gaanong support sa autism spectrum. Yun yung katotohanan as compared sa ibang bansa. Ngayon, balik tayo dito sa Pilipinas. Per province, meron tayong kanya-kanyang mga autism advocates, katulad ko dito sa province ng Benguet, dito sa region ng Cordillera, autism advocate ako rito. Meron din naman sa iba't ibang lugar, and meron tayong mga organizations na tumutulong din naman. Pero pag titignan talaga natin, puro karamihan ng gumagalaw ay mga private organizations, mga private associations, mga societies, ganyan. And we're still looking na tulungan tayo ng mga tao sa gobyerno. Right now, masaya tayo kasi meron yung autism bill na pumasa sa Senado, po yung ginawa ni Senadora Risa Hontiveros, and then kino-author naman ng iba't ibang mga senador pa, and pumasa sa first reading, second reading, and third reading, and eto ready na itong National Autism Bill. Hinihintay na lang natin na matapos yung 46 bills, consolidated bill sa Congress para magkaroon ng BICAM, at pag pumasa na ito ay pipirmahan na ng presidente. Kung gaano katagal, hindi ko alam, baka 3 to 10 years, depende, unless that this bill will be certified as urgent. Ngayon, pag titingnan natin sa national level yun, sa local level, sobrang bilang lang talaga yung mga probinsya na merong activities o yung talagang yung sinusuportahan ng kanilang local government, like for example yung Pampanga. Grabe bilib ako sa kanila kasi yung gobernador nila doon talagang sinuportahan yung awesome community, and talagang grounded yung trabaho. Hindi lang puro press release, hindi lang puro eto isusulat mo, ginawa natin to, post mo sa Facebook, bigay mo sa mga media. Hindi ganun eh. Talagang meron silang ginawa, grounded, talagang may physical na center, talagang maganda. And sa buong Pilipinas, konti lang talaga yung may ganitong mga politicians, mangilan-ngilan, na talagang binibigyan talaga nila ng actual support. Hindi lang yung words, hindi lang salita, pero talagang grounded, talagang makikita mo na may actual na tulong para sa mga batang may autism at saka yung mga children with disabilities. Ang nangyari kasi is, ako yung politiko, politician ako ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito isulat nyo, ito meeting natin, seminar na, ito gawin nyo ganyan. So, ganun yung karamihan nangyayari sa buong Pilipinas. It's just like, nagmamandate lang ba? Pero yung actual na grounded na works, wala. Siyempre, pag-uusapan na naman dyan, pondo, di ba, mga ganyan. Wala tayong funds, we need to allot funds, we should gather funds. Ganito na lang kaya funding natin. Bawasan natin yung mga seminar ninyo na pumapasyal-pasyal kayo sa ibang lugar. Di ba? Pwede, di ba? Instead na pumasyal kayo sa ibang lugar, yung pondo na yun, kahit gaano kakonti yan. Like, for example, 100,000. Ang 100,000 po, sa mga politikong matataas, napakaliit na halaga lang yan. Merienda nyo lang yan. Alam namin yan dahil nag-a-attend kami ng mga seminars ninyo. Nag-a-attend kami ng mga pa-lectures ninyo. At alam namin yung gastos, nakikita namin. Diba? And minsan, nalalaman din namin, pumupunta kayo sa iba't ibang lugar. Siyempre, may budget yun. Diba? Hindi naman masama. Bawasan lang natin ng konti. For example, may allotted kayo na 100,000 na papasyal sa isang lugar na ganito para doon kayo mag-meeting or whatever. Kahit bawasan lang natin 10,000. 10% lang ibawas natin sa bawat lakad ninyo. Sinasabi ko po sa inyo, malaking tulong ito para sa mga children with disabilities. Diba? Madaming mapupuntahan yan.
Pag maipon yan, daming vitamins mabibili niyan, di ba? Ang daming learning materials ang mabibili niyan. Di ba? Ang dami niyong mapapasaya mga bata, mga art materials. Ang dami niyong mapapasaya mga bata. Ang dami niyong matutulungan. For example, malaking problema ngayon yung sa therapy. Mahal, sobrang mahal ang therapy sa Pilipinas. O, di ba? Pwede kayong kumuha ng isang professional out of dun sa naipon, and then for 1 day or 2 days, pwede siyang just to look out. I-check yung mga bata. Mga ganun. Di ba? Maraming paraan kung talaga lang naman. Alam ko matagal pa election, 2 years pa. Pero sana naman, maging grounded na kayo. Buong Pilipinas. Ayan. So, yun yung current na status ngayon ng autism sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa Pilipinas, overwhelming na tayo. Kung kukunin natin sa numero, 1 out of 100, so kung 120 million Filipinos tayo ngayon, we have 1.2 million Filipinos na may autism. Pero sa buong mundo, maliit pa yung sa atin. Madaming bansa ang mas maraming may autism sa atin. At maraming mas mahirap na bansa ang nangailangan din ng tulong. It is what it is. It is what it is. But right now, yan yung current na status natin. Yan, update lang ito para malaman natin kung nasan na nga ba tayo lahat pagdating sa autism. Okay, so yan muna ang ating awesome talks ngayong araw na ito. Medyo napatagal tong video na ito, so pasensya na. And I hope na may natutunan kayo ngayong araw na ito. Please do follow and share our social media accounts. It's in Facebook, Awesome Talks, and on YouTube, Awesome Talks. Again, I am Uncle Dean. Good morning.